Yearly withdrawal sa Pag-ibig MP2. Paano nga ba gawin mga kapeso? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa huling 5 taon. Noong 2019, nakapag-declare sila ng 7.23%. Noong pandemic years, nakapag-declare sila ng 6.12 at 6%. After ng pandemic, nakapag-declare sila ng 7.03%. At ang pinakahuli noong Feb 27, 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.05%. Ang average ng 5 taon na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng dividend sa ating sample ngayon na gagawin natin. Kukunin natin ang total nito at i-divide naman natin sa loob ng 5 taon. Ang gagamitin natin na dividend rate sa ating computation ay 6.69%. Ito ang gagamitin natin pansamantala sa ating computation. Kung mas mataas dito, mas ginagaling tayo kasi mas malaki ang tatanggapin natin na dividend. Kitang-kita nyo naman mga kapeso, noong 2022 at 2023, mas mataas sa 6.69% ang idineclare nila dito sa gagamitin natin. So mas malaki pa ang kikitain mo ngayon sa MP2 mo. Pero kung mas mababa, sa 6.69% ang ide-declare nila, medyo mas mababa din ang matatanggap natin na dividend noong taon na iyon. Simulan natin mga kapeso ngayong 2025 ang ating strategy sa yearly withdrawal natin sa Pag-ibig MP2. Sabihin natin na ngayong January 2025, mag-o-open tayo ng ating first account sa Pag-ibig MP2. Sabihin natin ang iuhulog natin na halaga ay 12,000 pesos. Ano ba ang gusto mo mga kapeso na strategy? Monthly ba? Yearly? O kaya naman ay one-time payment? Subukan natin sa monthly deposit. Kung 12,000 ang strategy natin na 12,000 ang ihulog natin sa isang taon, ibig sabihin 1,000 pesos ang ating monthly deposit. Sabihin natin na maghuhulog tayo simula January 2025 hanggang December 2025. Sa ating computation, 6.69% ang average rate na ating dividend. Kung mas mataas dyan mga kapeso, ulitin ko, mas malaki ang kikitain natin. Pero kung mas mababa dito, syempre mas maliit ang kikitain natin. Ano ba yung sinasabi natin na entitled months? Ang entitled months, kung makikita nyo dito, kung maghuhulog tayo ng January hanggang December, 12 months ang matitira dyan. So 12 months, ibig sabihin kung February hanggang December, 11 months na lamang ang natitira hanggang pababa ng 10, 11, 12, hanggang bumaba ng 1 month na lamang kasi December hanggang December. Paano naman natin i-compute ang dividend income? Sabihin natin na 1,000 pesos ang ating i-deposit times dividend rate natin na 6.69% times 12 months, divide natin yan ngayon sa 12 months in a year. Ibig sabihin, yung unang dineposit natin na 1,000 pesos ay kikita yan ng 66.9 pesos. Ang total money natin sa makatuwid ay 1,000 plus yung 66.9 na kinita natin. Yung February natin, 1,000 times 6.69 times 11 months divide 12 naman mga kapeso. Kaya mas maliit ngayon ang dividend income. Sabi natin, compounding interest ang MP2. Bakit naging mukhang simple interest method? Ang paggagawa kasi ng Pag-ibig o sa kanilang MP2 computation ay parang hybrid ng simple at compounding interest. Yung unang taon ng paghuhulog natin na naghuhulog tayo ng 1,000 pesos, simple interest method muna. Pagkatapos, pagpaplasin nila ang lahat ng dineposit natin noong taon na iyon plus yung dividend income natin, 12,434 sa susunod na taon mga kapeso. Yung buong kinita natin, i-compound na natin yan ng 6.69 times 12 months divide 12 months. Kaya kung makikita nyo mga kapeso, sa unang taon ang dividend income mo, 434.85 pesos. Pero, ang kabuuan ng total money mo naman ngayon or ang kabuuan ng dividend income mo ay 831 pesos. Sabihin natin yan mga kapeso ngayon na 12,000 pesos ang inihulog natin.
tatakbo yan ng 5 taon na maghuhulog tayo ng 12,000 pesos. Depende na yan sa strategy mo, kapeso. Kung gusto mo 2026, maghulog ka pa rin. And then by 2030, o kung saan natapos ang pan-5 taon natin, kailangan na natin ngayong i-withdraw ang ating Pag-ibig MP2. Magkano ba ang kinita natin sa loob ng 5 taon? Kasi naghulog tayo ng 1,000 pesos. Ang kinita natin sa loob ng 5 taon, yung 12,000 pesos natin, naging 16,111 pesos mga kapeso. Nandito yung kabuuan niya na kinita, 16,111 pesos. Pagkatapos niyan mga kapeso, pagkatas ng 2025, ang sunod nating gagawin, mag-o-open ulit tayo ng account 2 naman. Sa makatwid mga kapeso, by 2026, maghuhulog ka ulit ng halagang 12,000 pesos. Kung gusto mong i-monthly, okay na okay pa din yan mga kapeso. Ibig sabihin dito sa ladder natin, maghuhulog ka ng 12,000 pesos ulit ng 2026. Ito kasing hinulog natin ng 2025, kailangan mong hintayin hanggang 2030 para ma-withdraw mo. Sunod naman ngayon, itong 12,000 ulit natin, kung hinulog mo yan ng 2026, mawi-withdraw mo naman yan ng 2031. Account 1, account 2, hanggang sa makarami tayo na mau-open natin hanggang account 5. Sabihin natin mga kapeso, noong 2027, naghulog ka ulit ng 12,000 pesos. Noong 2028, nag-open ka na naman ng iyong account 4 na 12,000 pesos. Noong 2029 mga kapeso, open ka ulit ng account 5 mo at naghulog ka na naman ng 12,000 pesos. Ngayon mga kapeso, pasok na ang 2030. Paano ngayon ang magiging strategy natin? I-withdraw mo yung 16,111 pesos. Depende sa iyo yan ngayon kapeso. Ano bang gusto mo? Yung 16,111 pesos, kukunin mo na siya ng buo? O anong gusto mo? Gusto mo ba yung 16,111 pesos mo kung wala ka namang paggagamitan mga kapeso? What if gawa ka ng account 6? Dire-diretso yan, gagawa tayo ng account 6 hanggang account 10. Depende yan sa magiging strategy mo kapeso ha. Sabihin natin na yung 16,111 pesos, inihulog mo ulit siya sa Pag-ibig MP2. Ilagay natin siya dito mga kapeso. Hinulog ulit natin siya noong 2030. So ngayon, ang mangyayari niyan, kung hinulog mo siya, papasok na siya ngayon sa one-time payment. I-copy ko lamang dito ang 16,111 pesos. Yung 16,111 pesos mo, kung 6.69% pa rin ang ating magiging dividend rate mga kapeso, 22,271 na yan. Pero kailan mo yan ngayon mawi-withdraw kapeso? Siyempre, kailangan na natin naman ulit maghintay ngayon ng 5 taon. Pagkatapos, pwede na ulit natin yung i-withdraw. Magkano na ang mawi-withdraw mo? Sabi dito, 22,271 pesos na mga kapeso. Sa loob ng 5 taon, 16,111 pesos ang nawi-withdraw mo. Pero kung i-deposit mo ulit ng buo yung 16,111 pesos, magiging 22,271 pesos naman yan mga kapeso. What if, sabi mo kapeso, gusto kong kunin na ngayon muna ang 16,111 pesos ko. Pero, ang kukunin ko lang yung tinubo ko. Magkano ba yung tinubo mo kapeso? 4,111 pesos. So sabi mo ngayon, ihuhulog ko ng buo yung 12,000 pesos ko. So hinulog natin ng buo yung 12,000. Tapos sabi mo, maghuhulog ka ulit monthly ng 1,000 pesos. So sabi mo, 12,000 sa January plus 1,000 pesos na hulog ko. Sabihin mo, 13,000 pesos. Magkano ngayon ang kikitain yan mga kapeso? Kitang-kita mo dito, 32,699 pesos. Magkano yung kabuuan na nahulog mo? 24,000 pesos mga kapeso. Kasi binawi mo lang yung 16,111, nag-withdraw ka, pero ipinasok mo ulit sa MP2 at tuloy-tuloy ka ulit na naguhulog ng 12,000 pesos.
Pero mga kapeso, tingnan mo naman ang kikitain niya. Magiging 32,699 pesos. What if mga kapeso, palaging ganun ang gagawin mo? Yung 16,111 mo, ang kukunin mo lang dyan ngayon ay 4,000 pesos, yung kinita lang. Pero yung principal mo, tuloy-tuloy mong hinuhulog sa Pag-ibig MP2. Sa makatuwid mga kapeso, kung dati nagwi-withdraw ka lang ng 16,111 pesos, ngayon 32,699 pesos na. Magkano na ang total mong kapital? 24,000. Kung dati kapeso, ang kinukuha mo lang ay 4,111. Ngayon kapeso, ang kukunin mo na 32,699 pesos na. Or, kung ibabalik mo yung 24,000 mo, i-less natin mga kapeso 32,000 minus 24,000 na puhunan mo, 8,699 pesos na. Dati, magkano ba yung kinukuha mo dati? Nung unang pasok natin dito sa investment laddering na ito, kung dati ang kinukuha mo lang ay 12,000 pesos, tingnan mo naman ngayon kapeso, ang laki na ng diferensya niya sa dati mong kinukuha. What if mga kapeso, pinahaba mo ng pinahaba ang account opening mo. Unlimited kasi yung pag-o-open ng account mga kapeso. And also, itong account 5 mo, kapag nag-open ka na ngayon mga kapeso, magiging subject na rin kasi yan sa makuklose na natin siya. Itong account 1, kapag nag-open ka ng account 6, close na yung account 1. Kapag nag-open ka ng account 7, close na yung account 2. So, technically, 5 account lang naman talaga ang mine-maintain mo dito sa strategy na ito, mga kapeso. Sabihin naman natin ngayon, mga kapeso, na sinubukan mo na mag-open naman ng account using a different strategy naman. Instead na monthly, sabi mo, one-time payment na lang ako maglalagay dyan sa aking Pag-ibig MP2. 12,000 pesos palagi ang ipapasok ko tuwing January. Instead na 1,000 pesos monthly, magkano ang kikitain mo ngayon kapeso? Tingnan mo, yung 12,000 pesos mo times 6.69, entitled months mo ay 12, ang dividend income mo sa unang taon pa lang ay 802. Kaya 12,802 agad ang pera mo. Kumpara mo dito sa monthly. Kasi ang unang pasok mo agad ay 1,000 pesos. Ilagay ko dito 66.9 muna. Pero dito 802 agad. Bakit? Ang laki kasi kaagad ng principal mo, mga kapeso. Kaya yung 12,000 mo magiging 16,588 pesos, mga kapeso. Kung dati dito sa ladder natin, 16,111 ang kikitain niyan sa loob ng sa loob ng 5 taon. Dito, 16,588 pesos na siya, mga kapeso. Sobrang laki ng diferensya niya ngayon sa dati mong kinikita. So, ilagay natin ngayon dito ang 16,588 pesos. Kung dati, nagkaroon ngayon ng additional 400 pesos. What if, sabi mo naman mga kapeso, halimbawa, naka-monthly ako, tuloy-tuloy ako maghuhulog do sa una kong hinulog ng 12,000 pesos. Pwedeng-pwede din yan, mga kapeso. Kaso nga lang kapeso, kailangan mo mag-open the second time around ng 12,000 pesos ulit ha. So, ibig sabihin yan, palaki ng palaki ang kailangan mong ihulog. Baka pagdating ng 2029, sa isang taon, ang kailangan mong hulugan ay 5 ng accounts. So, 60,000 pesos yun, mga kapeso ha. So, ingat-ingat ka din sa gawa mo ng strategy. Or, ang maganda lang kasi dito din mga kapeso, ano siya, voluntary. Kaya ang maganda mong gawin, halimbawa, 2026, nagdagdag ka lang ng 2,000 pesos. Yun lang ang nakayanan. O kaya naman, tumigil ka ng 2027, 2028 na ulit, 1,000 pesos. Pwedeng-pwede mo din yang gawin mga kapeso, para mas malaki ang i-withdraw mo sa katapusan ng 5 taon. Basta ang mahalaga dito, dapat kada taon nag-open ka ng panibagong account. I suggest tuwing December, hulugan mo na agad siya para ma-withdraw ka na taon-taon sa iyong MP2. Ang ganda nitong strategy mga kapeso, lalo na sa mga katulad natin kung nagpapaaral kayo o kaya naman may ine-expect kayong babayaran yearly, annually. Ang ganda nito na yearly, meron ka na kaagad na nakaalat na pambayad dun sa mga gastusin natin.
O ano mga kapeso, baka may katanungan ka. Ang tawag natin dito ay investment laddering. Bakit nga ba investment laddering? Tingnan mo mga kapeso, para siyang hagdan. Ganon ang investment laddering. Nagmumukha siyang hagdan. Mas paliitin ko siya para sa view mo na magmumukha talaga siyang hagdan. Tingnan mo mga kapeso, nagmumukhang hagdan-hagdan talaga yung pera natin. Kasi taon-taon may nakukuha na tayo. Kung magsisimula ka ngayon 2025, mag-uumpisa yan sa 2030, taon-taon mga kapeso, may mawi-withdraw ka na sa Pag-ibig MP2.